Knuckle bearing versus ball race. Ano ba pinagkaiba? Tsaka ano ang para sa'yo? Ganito ang itsura ng isang knuckle bearing. Ang tinatawag na tapered bearing o mas kilala sa atin sa Pilipinas na stick bearing. Kasi tinawag na stick bearing dahil parang stick yung kanyang rollers. Ito yung sa baba at ito naman yung sa taas. Unlike sa ball bearing, ang paglagay ng grasa nito ay hindi dito, kundi dito sa ilalim. Kailangan mo siyang punuin unti-unti hanggang sa lumabas na rito sa ibabaw at saka dito yung grasang nilalagay mo. Ganun ang tamang paglagay ng grasa sa stick bearing o tapered bearing. Tapered bearing mo and then yung kanyang bahay. Yun lang. Si ball race, ibang-iba ang kanyang itsura sa knuckle bearing. Pero pareho lang naman sila ng function. Ang paglagay ng grasa dito sa ball bearing ay i-apply mo lang yan dito sa labas at saka sa loob. Ikot-ikuti mo lang yung ball bearing mo hanggang sa magkaroon ng grasa yung mismong bahay nito. Ganon din dito sa kabila. Si ball race, meron siyang 6 na piraso. Meron kang pang ibabaw, pang ilalim, tapos yung dalawang ball bearing mo talaga. Si ball race, mas madali niyang ma-install kaysa kay knuckle bearing. Paliwanag ko sa inyo kung bakit. Si knuckle bearing kasi walang nabibiling special tools online para mabaklas mo siya. Although madali lang naman siya ikabit. While si ball race naman, madali din siya ikabit at madali din siyang baklasin dahil meron nabibiling special tools para mabaklas mo siya. Sa pagiging smooth ng yung manibela, mas smooth talaga si ball race compared kay knuckle bearing. Kasi yung contact area ng ball bearing nito ay pointed compared kay knuckle bearing, malaki yung contact area niya doon sa bahay. At speaking of contact area, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, malaking bagay yan pagdating sa steering bearing. So ngayon tatanong nyo, anong mas matibay dito? Ang sagot dyan, syempre si knuckle bearing. Mas matibay si knuckle bearing dahil sa contact area nito compared kay ball race. Ito, pakita ko sa inyo. Imagine natin itong flat screw, ito ang ating knuckle bearing o tapered bearing. Babagsak ko to dito sa kaliwang side at tignan natin kung gaano ka-deform ang magagawa niya. So dito siya tumama. Kita niya ba? Wala, di ba? So ngayon itong screwdriver, imagine natin, ito yung ating ball bearing. Kasi pointed ang ball bearing when it comes to contact point dun sa bahay niya. So subukan natin bagsak dito sa kanan. Ito yung tama. See? So ganun lang kasimple explanation bakit mas matibay si knuckle bearing versus kay ball race. So the $1,000,000 question. Ano ba ang para sa inyo? Si knuckle bearing ba o si ball race? So si ball race naka-design siya for light use. Ibig sabihin, mga daily commuting. Most of the time, ikaw lang mag-isa o may backride ka. Unlike si knuckle bearing naman. Si knuckle bearing kasi usually talaga gumagamit ito mga tricycle, mga off-road bikes, or heavy duty talaga. So yung mga load ng motorsiklo natin kapag mabibigat, si knuckle bearing talaga yung pinaka-the best. Ngayon, kung courier ka, lalamove, grab, or angkas, na lagi may top box, may back ride. So, para sa akin, mas mainam sa'yo si knuckle bearing kasi laging heavy load yung motorsiklo mo. Kung mahilig ka naman mag-solo ride, mag-travel na ikaw lang mag-isa, ito ang para sa'yo. Ball race talaga. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo pagdating sa ball race at saka sa knuckle bearing. At isa to sa mga produkto ng Fiito kung bakit sila sikat na sikat. Dahil matibay ang kanilang mga steering bearing.